Oh, wala nang patumpik-tumpik pa, pare. Cauliflower. Nahirapan ako mag-isip. Ano nga ba yung isushoot namin 3 ways? So, ang ginawa ko, pumunta ako sa sa palengke sa utak ko. May palengke ako sa utak eh. School supplies, bilihan na merienda, diretso pa, damitan, laruan, cellphone. Gumanon ako. Gulay. Ano pa ba dito yung mga gulay na hindi ko nabibigyan ng 3 ways? Inisa-isa ko ngayon yan. Kalabasa. Shit, meron na. Tokwa. Meron na yung tokwa eh. Talong, may talong na tayo. Tapos, nakita ko doon, sa aking isipan, sa aking mind's eye, 5 to cast, pay 1. Pag mag-draw yung kalaban, draw ka rin. May nakita ko, cauliflower. Eh di ako mismo, sa sobrang daming video na namin ginawa, hindi ko na naalala. So sinerch ko yun sa YouTube, Ninong Ray cauliflower. Wala pa. Di eto, pwedeng gawing content. So ano naman yung gagawin ko? Bumalik naman ako sa kabataan ko. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan. Ano ba yung mga bagay na nagawa ko na sa cauliflower? Pa! Bumalik ako sa history ng buhay ko at meron mga mangilan-gilan doon na nagawa ko na. So, tatlo yung dishes na gagawin natin ngayon. Yung dalawa, nagawa ko na. Yung isa, hindi pa. So, magsimula na tayo dito sa nagawa ko na. Cauliflower namin, medyo maliit. Etong total na to ay 5 kilo. Ano si Amity? 5 kilo to? 5 kilo. 5 kilo to. Ang reason nila kaya maliit yan kasi hindi mabenta yung malaki. I mean, gets ko naman yun. Wala namang problema dun sa bagay na yun. Pero kapag bibili ka ng cauliflower, tulad ng pagbili ng broccoli, marami-raming tapon dyan, pre. So, ito lang yung nakuha natin. Ito kasi, pre, protection ng cauliflower yan eh. Kaya hindi yan tinatanggal. Kasi kapag tinanggal mo yan, una sa lahat, baka madilaan ng kambing. Yun ang pinakamahalaga. Pangalawa, baka magkapasa-pasa. Para lang may idea tayo. Hindi magkano kilo ng cauliflower. Kasi ang cauliflower, premium na gulay yan, pre. Kangkong. 7 yung 5. 1.7, 5 kilo. So, kung i-divide mo yun, 350 isang kilo. So, mahal, pre. So, ngayon, ang timbang nito ay 321 grams. Tanggalin natin yung mga kadahunan, 125 lang. Mahigit kalahati yung natanggal. Hindi ko alam kung meron bang lutong pwede dito. Pero kung meron kayo naiisip, comment nyo sa baba. Kasi pre, sa broccoli kasi may naluluto na sa stem, may naluluto na sa dahon ng broccoli. Dito hindi ko alam kung may naluluto. Try nating maggisa mamaya. Ewan ko, try natin. No, try natin. Ngayon, ang una natin lulutuin ay sobrang basic, malamang nakita mo na to. Pero eto, yung bagay na napapakain ko yung anak ko ng gulay dahil dito. Gagawin natin ay cauliflower gratin, pare. Ang gratin, pare, ay hindi talaga siya, well, pwede mo na rin siya sabihin, pero ang gratin ay technique. Pag sinabi mong gratin, ang ibig sabihin nun, literally translates ata as to brown the top. Hanggat maaari, pinipilas-pilas ko lang siyang ganyan. Kasi ang cauliflower, nakakain naman yan hanggang dulo. Ngayon, kung hindi naman masyado nagmamatter sa inyo yung itsura, well, nanonood kayo dito, malamang hindi nagmamatter sa inyo yun. Ano naman yan? Edible naman yan hanggang ilalim. Ngayon, kunyari yan, hindi nyo mapunit. Ilalim lang gatlaan nyo. Ganon. Oy, ang aga! Who's there? Hindi. Kagabi, medyo late ako nakatulog. Kasi may balitang nakarating sa amin. So, kailangan namin pag-usapan. Ngayon, nakatulog ako siguro mga 2:30. Tapos gumising ako. Alas 5 ng umaga kasi kailangan ko ihatid yung anak ko. Puyat ako. Mainit ulo ko. Baka pwede. Mga ganyan. Sinasarili na lang yan. Kasi ako may mga bagay din ako gusto sabihin eh. Tulad ng poknat. Sinasarili ko na lang. Hindi ko na sinasabi. Diba? Oy! Who's there? Oy! Cauliflower. Ikikis. Cauliflower who? Ang ganda nun! Ilulutuin lang natin ng konti yan. Una, syempre, para maluto. Pero higit sa lahat, kasi ang argumento dyan, pwede mo namang lutuin sa oven. Total, sasalang mo naman sa oven yan eh. Ang problema kasi doon minsan, matubig yan, pre. Ang counterintuitive sigurong pakinggan, pero yung pagluluto sa tubig ay nagdo-draw out ng tubig, hindi siya nagpapasok ng tubig. Tulad lang din kung panahon nagluto tayo ng vegetable pastil, lahat ng gulay no, niluto natin, and ang dahilan, para kumatas yung tubig. Yung heat kasi yung nagtatanggal ng tubig sa kanya. Kasi pag hindi mo niluto, at yes, na-try ko na dati yan, saksakan ng katamaran, hiniwa ko lang, nilagyan ko ng bechamel at queso, sinala ko sa oven, nagtutubig talaga siya. So, lutuin lang muna natin ito saglit, tapos doon na tayo sa, basta, okay na, ito siya. Yan. Ngayon, kunyari, gusto nyo lagyan ng bacon yan. Eto, nga pala, gusto ko lang din i-address. Hindi kami nagluluto ng cauliflower para maging healthy. Gusto kong alisin yung notion na kailangan kong kumain ng gulay para mas maging healthy ako. Hindi. Kakain ka ng gulay kasi masarap to. Tapos to follow na lang yung benefits nun. Primarily, kakainin mo siya kasi gusto mo siyang kainin, di ba? Ngayon, bechamel, pare. Kuha tayong butter. Ang bechamel, pre, basically, pinalapot lang na gatas yan gamit ang roux. Sa bechamel naman, may malalim na discussion din yan eh. Kasi ang tuloy na bechamel, at least sa pagkakaturo sa akin sa
culinary school, nakikita ko rin sa ibang ginagawa. Meron silang nilalagay na sibuyas na hinati sa gitna, tapos sinaksakan ng 2 cloves. Tapos kasama yun sa pakulo. Oo, sige, maaari mong gawin yun. Pero hindi gusto ng Pilipino ang lasa ng cloves eh. Masyadong matapang ang cloves para sa Pilipino. Lasa siyang pasta. Pasta ng dentista. Ganon yung karamihan ng tao takot sa dentista. Dentista. Oy! Oy! May knock-knock to! Oo. Sulang bumawi ah. Sige. Holy who? Hey, I just met you, and this is crazy. Here's my number, call me maybe. Ganda naman nun. Ganon. Ganon ang mga naknakan, pre. Oy! May pambawi. Oh, who's there? Cauliflower who? Cauliflower. Akin ba mas self-cauliflower? Pag salitang flower, cauliflower na. Hindi ganun. Pre, hindi ganun yun. Malamang nag-google ka. Songs with flower in lyrics. Harina, roughly equal parts. Pag medyo luto na siya, gatas. Konti lang. Kailangan nyo munang, like ko ito sinasabi, pero pag nagpapalapot kayo ng anything with Drew, kailangan nyo munang makuha yung sagad na lapot bago kayo magdagdag ng panibago. That way, may iwasan yung magkaroon ng, paborito na Fergie, may lumps pare. Pero yan, tulad yan, no, medyo lumpy pa, di ba? Haluin nyo lang ng haluin. Mas madaling magtanggal ng lumps kapag malapot siya kasi mas, paano ko ba sabihin? Kasi kapag matubig yan, umiiwas-iwas na lang yung mga lumps na yan. Diyan, nababangga pa nung sandok, di ba? Yung lapot ng bechamel nyo, pwede mas malapot ng konti yan than the usual. Ito, ice lang naman siya. Pero kunyari, gusto nyo siyang malapot talaga, okay lang yun, pre. Kasi para substantial din siya, hindi siya sabaw, di ba? Titimplahan na natin yan. Pwede asin, pero ako syempre, nor chicken powder, pare. Pwede nyo nang patayin yan. Ha? Sapa, ikaw papatayin ko. Pwede kayo maglagay ng white pepper, pero black pepper na lang. Ito, optional na lang naman to. Pero kung gusto niyo mas masarap, di gawin nyo. Kung ayaw nyo na mas masarap, ba't pa kayo nanonood dito? Onion powder. Kasi pre, sobrang simple na mga ingredients yan eh. Cauliflower, bechamel. So, dapat parehas silang masarap, di ba? Tama. Opo. Opo. Mas yung nagluluto masarap pa. Tama. Paano di sasarap yan? May paminta yan. O, garlic powder, naglagay ako. Nap. Sige, who's there? Coli. Coli who? The closer I get to you. Ang tagal! Ayun na. The Coli I get to you. Oh, who's there? Who's there? Oy, cauliflower who? Kahit di mo ako pansin, honey. Flower! So sweet! Pwede na. O, may hihirit pa. Wala na. Boost na muna natin yung sauce dyan. Grabe itong isang camera. Oo, grabe na. Oy, grabe. Vlogger na nag-video sa atin. Ngayon, mozzarella tayo. Sir, ano yan? Sabi ko kay George, may mozzarella ba dyan sa rep? Meron daw. Yung pala slices. I mean, oo nga naman. I mean, matutunaw din naman yan, di ba? Ngayon kung di gumana, kasalanan ni George. Pero kung pwede grated, edi sige. What's up sa inyo mga kailangan? Hindi ganun yun, sir. Paano ba ikaw? Paano ba? Ay. Malalagay pa tayo dito ng quick melt, pare. Kung gusto nyo slow melt, ano ba? Wag yun. Ngayon, pwede nyo i-grater yan. Pero ako talaga, gusto ko sa quick melt, tipak-tipak. Ang idea dyan is, lulutuin natin siya hanggang mag-brown yung taas. Pero, ginagawa ko to dati sa mga function namin sa mga buffet. Kasi medyo madalian ng konti. May dugas akong ginagawa doon eh. Nilalaputan ko yung bechamel. Ilasalang ko lang siya sa oven for how many minutes siguro? Around mga 10-15 minutes na. Kasi nagmamadali eh. Alam ko pag maramihan. Tapos sinutorch ko lang yung taas. Pwede naman yun, pre. Pero magbabrown naman siya. Hindi na kailangan i-torch. Ngayon, sasalang natin siya sa oven, uncovered, pare. 180 degrees Celsius hanggang mag-brown yung taas. Yun lang ang hinahanap natin, syempre, bukod sa kapayapaan ng mundo. Kasi luto na naman lahat yan, pre. Wala na tayong kailangan gawin dyan. Mag-brown na lang yung taas, mag-gratinate na lang yung taas niya. Okay na yan. So habang niluto yan, doon tayo sa ating pangalawa. Eto, naghiwa na ako dito ng cauliflower kasi etong pangalawang lulutuin natin ay cauliflower nuggets. May istorya to, pre. Head chef ako sa restaurant noon, tapos nilapitan kami ng LGU. Sabi sa amin, meron tayong nutrition month, baka pwede kang makuha, mag-cooking demo, at magluto ka ng healthy. Account! Healthy! Tapos kailangan daw healthy pero kakainin ng bata. Yun yung dalawang spektrum kailangan pagtagpuin sa gitna eh. So ito yung inisip ko, cauliflower nuggets. Naalala ko to, di sabi sa akin doon. Nagtanong sa akin, kasi parang may panel eh. So paano naging healthy yung dish niya? Pucha, napaimbento ako ng shit. Ay kasi po, may ganito siya, ganyan siya. Actually, kinorek pa ako. Mali yung mga pinagsasabi ko. Kasi pagdating sa nutrition talaga, wala kang aasahan sa akin. Hanggang ngayon naman talaga. Pero masarap siya nonetheless. Ngayon, so meron tayong cauliflower dito. Ibi-bread lang talaga natin ito. Yan natin dyan. Swa. Siyempre,
chicken powder, pwede ring asin, kung mahinang klaseng nilalang ka. Kailangan natin ng itlog. Medyo special yung itlog natin dito. Galing na naman to sa PE teacher namin. Oo, tinan mo pre, tinan mo. Green eggs, pare. Ewan ko kung sa color grading namin makuha siyang green. Pero sa mata ko, medyo mamerde-merde siya. Comparison, tama. Ito yung puting itlog. Ito yung itlog ni Algin. Diba? Berde siya. Wala naman ata itong pinakaiba. Kulang. Oh, hindi naman berde yung laman. Diba? Normal na itlog lang siya. Uy! Kambal. Ngayon, basain lang natin yung itlog na yan. Ng itlog, yung cauliflower. Magawa tayo ng breading mixture natin. Gusto ko lang sabihin na pwede yung gawing butter to. Babasain nyo. Pero admittedly, hindi ako masyadong fan ng butter. Mas fan ako ng breading talaga. Harina at cornstarch, kaya nabahala sa ratio nyo. Pwede asin, pero nor chicken powder lalagay namin dyan. Para mas masarap, diba? Mapita. Pwede pa kayo maglagay ng kung ano-ano dyan, pero yan na yung basic. Tapos lagay na natin yan dayan. Skuberan lang natin. Pwede nyo i-prito agad to, pero it's a good idea na ipastay siya ng konti para medyo mas makapal lang yung balot niya, di ba? Para hindi kita nung bata, ay cauliflower. Ngayon, mainit-init na yung mantika natin, tsaka tinan mo pre, kumapit na, di ba? Huwag nyo itataktak yan, hindi si Joey De Leon yan. Salang na natin to, pero. Yan. Habang piniprito natin yan, itong ating gratin ay parang okay na. Ang bango, tinan mo pre. Diba? Tapos kita mo, medyo malabnaw-labnaw pa siya. Hindi mo rin naman kasi makakain ng ganyan. Kailangan palamigin ng konti yan. So, Kaya mo yan. Hindi. Kaya ko? Kaya ko? Ayan na. Ang dali lang, di ba? Nagprito ka lang ng cauliflower. Sausawan na lang. Sa sausawan, ikaw na bahala dyan. So, kung ano lang siguro makita ko. Ito, syempre, kailangan natin ng base. At ang base natin ay, syempre, ladies choice. Mayonnaise, pare. Natin yan dyan. Pwede kayong magsimpleng ranch na lang, pero ako, gusto kong maiba naman. Bawang, para masarap paprika. No? Smoked paprika, damihan natin. Filipino pickles, pare, mas matamis siya kaysa sa ibang pickles. Ngayon natin isabaw. Konting nor chicken powder, gilingin natin. Gusto yung medyo mas malabnaw ng konti, pwede yung lagyan ng ranch. Pero wait lang, para saan to? Nagpabili ba ako? Ay, malalaki kasi gigilingin naman natin. Gilingin natin. Ano yung sabi ni Jose Marichan? There's something missing. Lagyan natin ang lotion. Then, ano yan, pre? Plating, pare. Plating na tayo. So, yung bisita natin, mukhang dito natitira. Welcome. Dito ka natitira. Baha, eh. Sama kayo ni Ian doon, ayun, no? Yung kwarto ni Ian. Natin yan dyan, sa paligid. Knock. Oy! Who's there? Calling. Calling who? Honey, why you calling me? Tira mo dito. Tama to. Ang lakas ng ulan. Tapos, lakad tayo konti. Wala nang ulan. Ano tayo dito eh? Weather control tayo dito eh. Sausawan, lagay natin dyan. Ay, paprika lang sa taas. Yan. At, eto na, pare, ang ating Collie Nuggets. Sa mukha naman talagang napakasarap. Pero ba natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero Jay, slow mo muna. Pasita. yan ang the perfect bite, pare. Beneath the man, you find this nucleus. Napaka-classic na Nacho Libre, pare. Gusto ko sa Nacho Libre, pwede sa matanda, pwede sa bata, nakakatawa para sa lahat. Arby, matanong kita. Ano ayaw mo sa cauliflower? Naniniwala ako na ang isang tao, kapag sinabi niya agad na ayaw niya, kahit anong gawin mo dyan, hindi niya na magugustuhan yung bagay na yun. So dahil dyan, hindi kita papatikimin. Amity ka dito. Si Amity maganda palit nito eh. Hindi siya tempura. Hindi siya tempura. Talaga siyang parang fried chicken siya. Oh, bigyan mo si Andre. Dito ka. Okay, di ba? Simple lang naman siya. Yung gulay niya mas malambot than the usual. Kasi pinirito natin siya eh, di ba? May hindi ata naniniwala dito eh. Halika dito. Light on the dressing lang. So, kung titignan mo siya, parang siyang, hindi siya cauliflower sa una. Kung kaya hindi mo pakakainin mo si Alvin, hindi mo sasabihin na cauliflower, hindi niya alam na cauliflower yan. Tama. Pero, hindi mo kinukompromise yung cauliflower meat mo. Siya pa rin talaga. Simple lang lutuin. Tsaka kunyari, maiba naman. Wala namang kakaibang bagay dito. Yung sausawan kayo na bahala dyan. Gusto mo ketchup lang? Gusto mo garlic yogurt? Pwede rin naman yung kahit anong sausaw. Gusto mo manong sauce sa sausaw mo dyan eh. Pero pwede rin hindi na. Gusto mo budburan mo na lang ng ano yan. Salted egg powder. Sa lahat ng lulutuin natin ngayon, eto pinakamadali. Nakikita kung pag pinanood mo itong video na to ngayon, pwede mong gawin. Kasi malamang, harina,
mantika, meron na kayo sa bahay, ganyan. Ito lang pala, naisip ko lang. Sa Filipino cuisine ba, meron bang gulay na piniprito at kinakain siya as is? Talong, tama ka doon. Ano pa? Ang Pilipino kasi, meron tayong weird na na relationship sa gulay eh. Ang gulay, tingin lang natin yan, side dish. Ang tingin lang natin yan, dapat may katambalaging karne. Hindi ko alam kung saan nagmula yun eh. Ewan ko, masyado kasing meat-centric ang kultura natin eh, di ba? Pero kung lasa't lasa lang din, napakasarap na ito. Ano tayo sa pangatlo natin? Etong last dish natin, pre, ano to? Matagal ko nang nakikita to. And bilang diabetic, matagal ko sa rin gustong itry. Pero hindi ko pa talaga siya na-try. Ngayon lang talaga, di ba? Gagawa tayo ng cauliflower pizza. Ang kakaiba dito is yung crust niya ay gawa sa cauliflower. Which means low carb siya. Hindi siya tinapay, di ba? So, try natin, pre. I mean, hindi naman siya mukhang komplikadong bagay. Ang tanong na lang dyan, masarap ba? Di ba? Tama ko. Yes, chef. Yes. Siyempre, natabi nga natin to dito. Kasi tatry natin mamaya to. Ngayon, yung iba, ginigiling muna bago lutuin sa tubig. Yung iba naman, buo-buo, lutuin sa tubig, tsaka gigilingin. Doesn't really matter eh, di ba? Ganon din naman ang ending nun. So ako siguro, lutuin ko muna sa tubig, tsaka natin gigilingin. Ngayon, hinihiwa ko kasi hindi na rin masyado nagmamatter yan. Kasi nga, gigilingin natin. Basically, gagawin muna natin siyang cauliflower rice. Nag-cauliflower rice ako, pre. Okay siya sa akin. Sa ibang tao, hindi okay ang cauliflower rice. Kasi nag-aamoy utot talaga ang cauliflower rice, pre. Promise yan. Lutuin lang muna natin ng konti ito. Medyo mas luto than the usual. Kasi para basta, cut. La 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 la. Pork nut. Luto na to, pare. Natin yan. Kaya natin dayan. Huwag natin punuin. Batch by batch. You're my all-time lover. Kailangan to medyo pino talaga. Ito na, nagiling ko na siya. Tapos, kailangan natin itong pigain. So, meron tayo ditong katsa. Hop. Ngayon, ito mainit to, ha. Ayan na, kumakatas na siya, oh. Ah! Tira mo, gano'ng karami yung tubig na nakuha. Para sa siyensya. Itikman ko yan. Ganito lang. Grabe ka naman. Manamis-tamis siya. Ngayon natin yan dyan. Hindi talaga to, dough na maninid. Iaano natin to para ipa-flatten natin siya. Tapos lalagyan na lang natin to ng mga Uy! Uy! Alam ko yung tunog na yan, pare. Hindi. Yan ay comment of the day. Sino ba yung comment na yan? Galing kay Doraemon GJ2ZE. Uy! Sabi niya, ikaw ang pinaka-hinahangaan kong cook vlogger across YouTube. During those times of pandemic, online classes pa lang noon, pinapanood na kita habang nakikinig virtually sa mga klase ko. So, hindi siya nag-aaral. Oo, hindi siya nag-aaral. Nagluluto Hindi, na. nakabukas yung online classes, nakabukas yung Ninong Ray. Nagluluto na ako dati pa pero sa bahay lang at mula noong nag-start akong manood sa'yo, I learned to get out of my comfort zone and try to explore different combinations to improve my cooking. Lagi pa ako sinasabihan ng kapatid ko na nag-iimbento ka na naman, ginagaya mo na naman si Ninong Ray, may pake yan. Hoy! Wala pala. Walang Hindi pala ganon! nasabi. Nagiging magkamukha na tuloy kayo. Kawawa naman siya. Kawawa naman siya. Wala yun. Then most of the version naman ng luto ko is nagugustuhan ng family ko. Ayun lang. Keep on inspiring others. Maraming salamat sa'yo. Alam ko, busy ka kay Nobita. Oo. Pero salamat at nakapag-comment ka pa rin dito, di ba? Hindi lang maganda sa ginagawa mo, pinagsasabay mo ako tsaka online class. Kasi, ewan ko kung may nasasagap ka pa, di ba? Pero pre, maraming salamat sa'yo. Sana manood ka pa rin manood kahit makagraduate ka man o hindi. Di ba? Pero, okay. Green eggs, pare. Isa lang. Tapos, eto pre, medyo mahal siya ha. Kasi kailangan natin ng Parmesan cheese. Gilingin lang natin yan. Ano to itong Parmesan cheese, hindi lang siya for flavoring. Talagang tutulong din siya sa pagbuo ng structure. Kasi tandaan mo, Parmesan cheese, kapag naluto, di ba meron Parmesan crisps? Na may parang ginagawa siyang biskwit. May ambag siya sa pagbubuo. Knock. Oy! Who's there? Tolly. Oli who? Ayun, yan, nagalit na. Timplahan na natin to. Konti na lang naman titimpla dyan. Marami pa kayo pwede ilagay dyan. Pero ako pinaka-basic muna. Yung iba naglalagay pa ng mga garlic powder, onion powder. Pero ako yan muna ang basic na yan. Kahit may Parmesan cheese, tatagdagan ko pa rin ng asin. Lalamutakin natin yan. Tansyahin ko rin kung yung itlog ay sapat na. Siguro isa pa. Cauliflower, mga kapatid. Who's there? Cauliflower. Cauliflower who? Meron ka bang lemon? Gusto ko tequila. Asa yung cauli doon? Kinanta ni cauliflower. Wala. Kunin natin yan. Naku,
Medyo alangan ako dito. Tapos ihulma lang natin sa hugis na gusto natin. Huwag niyong masyadong nipisan ha kasi masusunog, mabubutas. Sasalang natin sa oven to. Kasi kapag nilagyan mo na agad ng toppings to, hindi na siya masyadong maluluto. Around 180 degrees Celsius hanggang medyo mag-brown siya. Habang nakasalang yan, gawin na natin yung sauce saka yung toppings. Wait lang, chat lang ako sa asawa. Habang nakasalang yung crust natin doon, baka pwede natin kainin to. Yung una natin sinalang. Usually kasi talaga sa mga buffet, ganyan na lang eh. Saserve na lang na ganyan yan. Tapos sandok-sandok. Pero lagyan natin ng Parmesan Sanchez. So, tip lang pala, ang Parmesan cheese, pwede nyo ilagay sa freezer. Tapos kahit galing sa freezer yan, magigrater nyo yan. Gagana yan. Para lang hindi amagin. Andiyan ka na rin lang, itorts mo na. At eto na, pare, ang ating cauliflower gatan na mukha naman talagang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Umiiwas ka pa. Pero Jerome, sumong mo na. Judo. The perfect bite. Nakakusok-kusok pa. Ang sarap. Okay, Midi, masarap yung bechamel natin. Dami natin pinaglalagay na kung ano-ano dun eh. Aminin natin, ang cauliflower hindi naman talaga ganun kalakas yung lasa niya. Medyo ano siya, mahina-hina ng konti. Parang deck ni Alvin, di ba? Ngayon, sorry, ang naibigay ng cauliflower dito, pre, ay yung texture. Hindi ka kumakain ng sabaw. Hindi siya soup, hindi siya parang pudding. Meron kang nangunguya. Tatlong klaseng keso to. Mozzarella cheese, quick melt, Parmesan cheese. Ang daming lasa na nakikipag-away sa dila mo. Hindi. Masarap yung tosta. Cauliflower, kamusta? Ganun pa rin, Coley. Oo. Malambot siya eh. Malambot siya. Sige na, lumayas ka na. Pero hindi siya overcook. Yung kasi yung pinaka-importante dun, pre. Nandun dapat yung texture niya. Tama ka, makagat mo pa rin siya. Hindi naman sa walang lasa yung cauliflower. Nandun yung lasa ng cauliflower. Pero sadyang marami na nakikipag-compete na lasa sa bibig mo. Ay, hindi na nakita. Kumain si Alvin kanina nung Nuggets. nung nuggets na cauliflower. Sobrang hiyang-hiya siya na kumakain siya ng gulay. Hinintay niya pang mag-cut. Ba't ganun? Masarap. Diba? Simple lang siya. Wala namang komplikadong bagay diba? Masarap. Dahil nga ito, ay konti lang yung components. Keso, cauliflower, tsaka yung bechamel. Pwede mong pasukan ng kung ano-ano ang flavor yan. Yung bechamel itself, actually, bechamel sobrang base lang kasi yan. Pwede mo pang dagdagan ng kung ano-ano yan. Lagyan mo ng keso yan, mornay na yan. Pero yung keso natin, nasa taasan dito. Pero that's not to say na hindi mo pwede lagyan ng keso yung bechamel mo para mas makeso. Pwede rin naman yun. Nga lang, bakit di mo na malasahan lalo yung cauliflower, di ba? Baka maging texture na siya. Pero nasa sayo talaga yan, di ba? Imbis na gatas ang gamitin mo, pag gatas kasi bechamel. Kapag stock ang ginamit mo, say chicken stock velouté na ang tawag dyan, pwedeng velouté ang ilagay mo dyan. Pa-brownin mo muna yung ang daing pwedeng gawin eh. Sa mga ganitong dish, ito yung the possibilities are endless. Kahit konti yung components niya, ang daing mong pwedeng gawin kasi hindi siya pinipihit papunta sa isang direksyon lang. Open na open siya. Parang ano yan eh, parang open-ended na kwento yan. Kahit ano pwede mo ilagay dyan. As it is, yung sobrang simple niya, yung sobrang basic niya, masarap siya. Paano pa? Pag pinasukan mo ng creativity mo. Ngayon, check na muna natin yung pizza crust natin, pare. Ayan. Nabubuo siya, pre. Okay. So maya-maya pa yan. Ngayon, gawin na talaga natin yung sauce natin. Basic lang. Sa tomato sauce natin, pare, gagamitin natin dito ay dilatang kamiti. So yung nabili namin dito ay whole peeled. So gigilingin ko siya. Pero kung nabili nyo naman ay hindi buo. Pwede na yun. Actually, yung iba na nakikita ko, ginagawa nila, nilalamutak lang. Butter. Yung iba, ayaw naglalagay ng butter. Ako, gusto ko siya. Bawang. Yung iba, lalo yung mga aswang, ayaw ng bawang. Ako, hindi ako aswang. Pwede na yan. Lagay na natin swa. Optional, pero kung gusto nyo, Italian seasoning, or kahit anong kombinasyon ng herbs na gusto nyo, thyme, rosemary, oregano, lahat, lagay mo. Timplahan na natin yan, konting asin lang. Tapos, i-reduce na lang natin yan hanggang makuha natin yung lapot na gusto natin kasi ayaw natin ng masyado nagsasabaw. Ngayon, ako, pagdating sa mga tomato sauce, hindi ako naglalagay ng asukal. Pero, kung sakasakaling maglalagay ng asukal, kayo, hindi ako, yan, mga ganyan karami, tapos may 3 pirasong langgam. Again, hindi ako maglalagay. Cut. Hindi ko aakalain na siya ay magba-brown. Pero, nag-brown siya, pare. At buo siya. Tsaka, tulad ni Alvin, brown din yung puwet nito. Ayan, no? Ba't alam mo? So, kuha tayo ng sauce.
Lagyan na natin yan dyan. Huwag nyong i-overdo yung sauce, yung sakto lang, baka kasi magsabaw. Tapos, dahil nga pizza to, kahit anong toppings na ilagay mo dyan, gusto mo lagawin ng choco-choco yan eh. Alam mo yun, nasa sayo na yan. Tapos, syempre, ito pa rin yung mozzarella cheese natin, dahil kay George. Ang dami nang hihingi sa akin ng ng low carb. Ito, low carb to. Lalagyan pa namin ng quick melt. Tira mo to. Mabilis lang talaga to eh. Ay, quick na! Diba? Tapos, pepe ni Ronnie. Oh, salang na natin to, pre. Para ibang kailangan gawin to kundi matunaw na lang. Whoop! Okay na siya, par. Pre, pizza yan. Diba? Hindi na ipaplato yan, par. Diyan na lang yan. At eto na nga, pare, ang ating cauliflower pizza. Na surprisingly, gumana siya. At mukha namang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome. Slow mo muna. Apa. Pizzang pizza yan. Diba? The perfect bite, pare. Ay, may luto. May lutong. Malit nga lang. Nawala yung lasa, baho, ng cauliflower. Which is a good thing dito. Kasi ayaw mo naman na maglasa ang cauliflower ng pizza mo. Ang gusto mo, para siyang tinapay. Ano? Hop. Masarap, di ba? Anong malalasahan mo? Yung pepperoni, yung sauce, at yung keso. Walang ang vibe ng yung Cauliflower, no? cauliflower. And karaniwan, gusto mo, kung ano yung nilagay mo yung ingredient, nandun yung lasa. Pero sa pagkakataon to, ayaw mo. Di ba? Masasabi mo bang healthy na pizza to? I mean, siguro, wala ring carb. Yung mga naghahanap ng carb dyan. Bilis ng paggawa niya. Kasi hindi ka na magpapaalsa ng tinapay, di ba? Mas madaling gawin to kaysa sa tinapay kasi medyo mahirap gumawa ng tinapay, pre. Lalo kung hindi ka naman talaga gumagawa ng tinapay. Akala ko talaga, maglalasas ang cauliflower. Alam ko na kaya ko i-tolerate yung bagay na yun. Kasi gusto ko naman din talaga ang cauliflower eh. Pero pre, hindi. Hindi mo talaga malalasahan. Tawagin mo nga si Alvin. Kailangan matikman ni Alvin to eh. Habang inaantay natin si Alvin, gusto ko lang sabihin na meron tayong promo ngayon pag bumili kayo ng Ninong Rai riding jersey o kaya ng polo. Meron kayong libreng sticker, pare. At uulitin ko lang yung sinabi ko ng nakaraang video, pare. Total, nandito na tayo sa bandang dulo eh, di ba? Kung sakasakali na gusto nyo magpapirma sa akin, nandito kung sakali lang. Message nyo yung shop sa Shopee, pare. Gagawin ko yan. Secret na lang natin yung bandang dulo na to eh. Oh, Yung merch ni Ninong Rai? yan yun. Wow! Ang ganda, di ba? Ang ganda! Tinan mo to. Airwad yung sap. Oo nga! Kailangan mo matikman to. Tatanungin muna kita, anong ayaw mo sa cauliflower? Lasa o texture? Kasi pag kinain mo, buhay pa eh. Hilaw na hilaw. Sa chop suey, hilaw. Iyon, natikman mo ba yon? Oo, ay, hindi pa. Hindi pa. Yung kanina, yung nuggets, Oo, sarap nung labas eh. lasang manok siya. Pero yung luto ng cauliflower na yon, okay sa'yo. Okay sa akin. Mas magugustuhan mo to. Pero mamaya na yan, tapos na tayo dyan eh. Eto kailangan mo matikman, pre. Oh, kumuha ka isa. Ito si Amid. Ano to? Nilagay mo rito? Wala. Akala mo laging ganon? Hindi mo nalasa yung cauliflower. Wala ka nang nalalasahan ng cauliflower. Pagka sinerve sa'yo to, unang mong sasabihin, ba't ang weird yung tinapay? Pero hindi mo iisipin na cauliflower, pre. Okay siya, no? Tagumpay to. Sobrang tagumpay nito. I mean, health trend naman talaga siya from way back pa. Sana noon ko pa siya ginawa. Kapag nyo dito, gawin nyo na rin to. Pero wait lang, hindi pa tayo tapos, pare. Kasi tulad na sinabi ko kanina, gusto kong malaman kung pwede ba nating lutuin to. Try natin. Tunaw na butter dyan, dahon ng cauliflower, lagay natin. Ewan na, malalaman natin to. Kapag ito, pwede to dito. According to Google AI overview, yes, cauliflower is indeed Indeed. a flower. Or more accurately, a compact cluster of immature flower buds known as curds. 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 Okay. These flower buds are tightly packed together on a central stalk. Parang nalusaw-lusaw yung dahon niya, pero yung stem nandun pa rin. Hindi nalayo, pare, sa pechay. Di ba? Yung itsura niya. Ngayon, eto, tikman natin to. Mahibla siya. Bako lang pa sa luto. Hindi, pre. Meron siyang makikita mo talaga yung mga hibla-hiblang matitindi. Medyo mahirap siyang nguyain. Nalaman ko na kung ano yung katulad niya. Para siyang ilalim ng asparagus. Yung matigas. Okay. Oo. Tinan nyo to. Ito yung bandang ilalim na. Ewan ko kung kita nyo itong ito, itong tinathumb ko.
kitang-kita yung mga tuldok-tuldok ng fiber. So yung nasa taas lang yung pwedeng kainin. Pero paano to nandito? Ito yung pinakamarami. I mean, pwede mo siguro ilagay sa halaman, abono, di ba? Pero yun lang, akala ko lang pwede rin siya kainin kasi ang daming trimmings talaga eh. Pero yun nga mga inaanak, sana nag-enjoy kayo dito sa pinanood nyo na cauliflower trimming. Si Alvin, masayang-masaya. Nag-enjoy. Tingnan mo ang itsura ng Anyway, kung siya ang mga parang mga doon, Alan, kikiyahawel. Hoy, wala ka pang knock. Knock-knock. Cauliflower. Welcome to the Hotel Cauliflower. Knock-knock. Cauliflower. Cauliflower girls are unforgettable. Kung meron pa kayo knock-knock, comment nyo dyan sa baba. I love you all.